Hello? Anak? Napatawag ka? Dad! Tulong! Anong nangyayari? May pumasok po dito sa bahay, Dad! Gustong kunin si Baby Rafaela. Buti na lang po dumating si Yaya. Pero si Yaya, Dad! Wala na siya si Yaya! Ano? Sige, uuwi na kami dyan. Anong nangyari? Pinasok daw ang bahay natin. Sabi ni Gemma, wala na raw si Rita. Ano? Bilisan na natin. Kailangan nating makauwi kaagad para maabutan pa natin ang mga anak natin. Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Gaano nga ba kasakit sa isang magulang ang mawalan ng anak? Iba yung hirap at bigatin ng kalooban ang kanyang mararamdaman, lalo na kung ang pinatay ay walang kamuwang-muwang sa mundo. Paano haharapin ng isang magulang ang ganitong katinding trahedya? Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang magandang kwentong katatakutan ang aming itatanghal sa araw na ito. Kwentong kapupulutan ng aral sa buhay. Pero bago natin simulan ang ating kwento, nais po muna naming anyayahan kayo na mag-subscribe sa aming channel. Pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. At ngayon, narito na ang ating dula. Tuntua siya. Parang gusto niya talagang sumama sa atin. Oo nga. Welcome baby sa bago mong tahanan. Mula ngayon, ito na ang magiging bahay mo. Kami na ang magiging magulang mo. Aalagaan ka namin. Hindi man namin kilala ang tunay mong mga magulang. Maging ang pinagmulan mo, hindi na mahalaga sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay makasama ka namin. Hindi ka man nagmula sa sinapupunan ko. Ituturing kitang higit pa sa tunay kong anak, Baby Gemma. Bakit nga pala Gemma ang naisip mong ipangalan sa kanya? Ang pangalan Gemma ay nagmula sa Latin na Gemma na nangangahulugan ng hiyas o alahas. Wow! Ang galing ng pangalang naisip ng mami mo, Gemma. Simbolo ng kagandahan at halaga. Tulad ng isang alahas. Dahil ikaw ay kayamanan namin, Gemma. Kayamanan para sa mag-asawang Juliet at Joseph ang pagdating sa buhay nila ng batang si Gemma. Dahil halos 3 taon na silang nagsasama, pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Kaya nagpasya ang dalawa na umbampu na lamang at ituring nilang tunay na anak. Masayang masaya ang mga unang araw na mag-asawa kasama ang ampun nilang si Gemma. Pero habang lumilipas ang mga panahon, kinakikitaan ng pagbabago ang bata na labis namang ikinabigla ng mag-asawa. Sigurado ka? Kumakain na ng karni si Gemma? Opo, ma'am. Hayan po, tingnan nyo. Nagwawala siya kapag walang karne sa kanyang kinakain. Ang bilis niya naman kumain ng karni. Ang inaalala ko lang, baka hindi siya matunawan. Pero simot na simot niya ang karne. Halos buto na lang ang natira sa hita ng manok. Kailangang mapatingnan ko siya sa doktor. Nakakagulat ang inasal niya. 8 buwan pa lang siya. Pero bakit kahiligan niyang kumain ng karne? Hindi mo ba siya pinapadede?
Ayaw niya naman po sa dede. Nabigla nga po ako kanina nang lumapit siya sa pinggan kong may karne. Akala ko nga paglalaruan lang, pero ilang saglit lang naubos niya agad ang karne ng manok na tila ba parang matanda na siyang kumakain. Kailangan natin siyang bantayang maigi. Baka kung ano-ano na lang ang kainin niya. Anak, tama na yan ha? Anak, hindi pa pwede sa'yo ang karne. Makakasama sa'yo. Paano niya nakain ng karne? Wala pa naman siyang ngipin. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo, ma'am. Noong 6 na buwan pa lang siya, halos tubuan na siya halos lahat ng ngipin niya. Lower central incisors, upper central incisors. Yun pong tumubo sa kanya. Kaya ngayon kahit 8 buwan pa lang si baby, halos lahat ng ngipin niya nagsisipaglabasan na. Labis na ipinagtaka naman ni Juliet ang mga hindi kanais-nais na pagbabagong nangyayari sa bata. Hindi pa man siya nagkakaanak o nakararanas na mag-alaga ng bata. Pero alam niya kung anong klaseng normal na paglaki ng bata. Kaya ang nangyayari kay Gemma ay labis niyang ikinababahala. Hindi naman daw masama sa bata ang maagang pagkain ng karne. Iminumungkahi nga ng mga kaibigan kong doktor na ang karne daw mayaman sa protina, iron sa zinc at iba pa. May mga mahalagang bitamina at mineral daw na kinakailangan ng bata para sa kanyang paglaki at pag-unlad. Ang iron daw na mula sa karne, mas madaling ma-absorb ng katawan kaysa sa iron na nagmumula sa halaman. At makakatulong daw ito para maiwasan ang anemia. Ayon pa sa mga eksperto, maaari na daw simulan ang pagpapakain ng karne o dieta ng bata mula sa edad na 6 na buwan. Kasabay pa ng mga iba pang mga solid foods. Ang karne daw, kailangan lang lutuin na maayos at i-chop-chop o i-pure upang madaling nguyain at lunukin ng bata. Kailangan lang simulan sa maliit na dami at dahan-dahan dadamihan na habang tumatanda ang bata upang masanay ang kanilang sistema sa pagtanggap ng karne. Kaya lang sa kaso ng anak natin, hindi ganun ang nangyayari eh. Juliet. Iba ang napapansin ko sa anak natin. Parang hindi siya ordinaryong bata. Mabilis ang pag-develop niya sa kanyang pisikal na pagbabago. Konti na lang mabubuo na niya ang ngipin niya. Kaya kanina, kitang-kita ko kung papaano siya kumain ng karne na parang matanda na kung kumain at nagwawala kapag inaalis mo yung karne sa kanyang plato. Labis pa ring pinangangambahan ni Juliet ang kalagayan ng kanilang anak, kaya hindi ito nakontento. Nagba-second opinion ito sa iba pang dalubhasa sa ngipin. Ayon sa doktor, may mga kondisyon daw sa kalusugan na bagaman bihira ang mga ilang medikal na kondisyon ay nauugnay sa maagang pagtubo ng ngipin. Ang mga kondisyon daw na ito ay maaaring Soto syndromes, isang bihirang genetic disorder na nagdudulot ng mabilis na paglaki at maagang pag-unlad ng ngipin. Hyperthyroidism, isang kondisyon daw kung saan ang thyroid gland ay sobrang aktibo na maaaring magdulot ng maagang pagtubo ng ngipin. Pero ayon sa pagsusuri ng mga doktor, wala namang ganong kaso ang anak nilang si Gemma. Kaya pinagwalang bahala na lamang nila ang nangyayaring ito sa kanilang ampong si Gemma. Hanggang sa nagkaedad ang bata, umabot ito ng 15 taong gulang. Gemma anak, mamaya si Yaya na lang ang susundo sa'yo ha? Ayoko. Di ko gusto si Yaya. Hindi pwedeng ganyan. Kapag wala kami, si Yaya ang laging nag-aalaga sa'yo. Bakit ka ba nagkakaganyan sa kanya? Bakit tila nagbabago ang ugali mo? Inaasahan namin na magiging mabuti ka. Pero habang tumatagal, lumalaki kang sutil. Basta, ayoko sa kanya. Humanap na lang ko ng ibang yaya. Hindi pwede yung gusto mo.
Ang bata kailangang matuto munang sumunod sa magulang. Hindi pwedeng ang magulang ang sumunod sa mga anak. Kung nasa tamang edad ka na at kaya mo ng sarili mo, at kaya mo nang magpasya sa sarili mo, doon ka namin hahayaan. Pero habang nasa poder ka namin at hindi mo kaya yung sarili mo, kami muna ang susundin mo. I have to go. Malilate na ako sa klase. Gemma, pag-uusapan na naman natin to. Alam mo naman na mahal ka namin ng daddy mo. Please leave. Mag-aaral pa ako. Hindi malaman ni Juliet kung ano ang nangyayari sa kanyang anak na kinuha lamang nila sa bahay ampunan noong bata pa lamang ito hanggang sa nagdalaga. Pero hindi lubos maisip ni Juliet ang biglang pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Susubukin ang kanilang pagsasama ng galit at inggit na mararamdaman ng dalagita. Matapos ihatid ni Juliet si Gemma, nagkasagutan sila. Hindi maalis ni Juliet ang nangyari sa kanyang anak. Habang tinatahak nila ang daan pauwi, nakaramdam siya ng awa sa dalagita. Mahal niya naman talaga ito dahil simula nang mapunta sa kanila si Gemma, mas lalong umasenso ang buhay nila. Matagal na kasing hindi nagkakaanak si Juliet, pero ang sabi naman ng mga doktor, may posibilidad din naman na mabuntis si Juliet. Mahigit 18 taon na silang nagsasama, pero hindi pa nila alam kung kailan ang tamang panahon para bigyan sila ng anak. Naabutan niya si Joseph na abala sa harapan ng laptop habang umiinom ng kape, kaya agad niya itong nilapitan. Han? Oh, honey, andyan ka na pala. Di ka man lang tumawag. Sana nakapaganda ako ng almusal. Ano ka ba? Nandiyan naman si Yaya. Alam mo naman kapag wala akong trabaho, ipinagluluto kita, hindi ba? Ayoko din naman na napapagod ka, Han. Saka tingnan mo, busy ka nga sa trabaho mo kahit nasa bahay ka pa. Mabuti pa, kumain na nga muna tayo. Rita? Yes, sir. Maganda ka na. Kakain na kami ng madam mo. Sige po, sir. Han, kumusta nga pala si Gemma? Maayos ba ang pag-aaral niya? Yes, matataas naman ang grades. Nagmana sa'yo, matalino. Oo nga pala. Wala ka bang napapansin kay Gemma? Napapansin? Napapansin ano? Kanina kasi, habang hinahatid ko siya sa eskwelahan niya, sinigawan niya ako. At yun palang ang kauna-unahang ginawa niya, Han. Sa tingin ko, may problema siya. Baka dala lang ng pagiging adolescence niya. Alam mo naman mga adolescent stage, critical stage yan. Ang daming mga pagbabago sa katawan nila. Tapos nahihiya namang sabihin sa'yo. Baka nga ganun lang talaga. Kung sa bagay, naranasan ko rin yan nung bata pa ako. Ang dami ring nangyari sa buhay ko na naiinis ako. Yun na lang ang iisipin ko. Sige na. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Nakikinig naman yun sa akin. Sige, Han. Anong nangyayari sa'yo, Han? Wala. Parang bumabaliktad yata ang sikmura ko. Lately ko din napansin Napapadalas yata ang pagdual mo sa tuwing kakain tayo. Hindi ko nga din alam. Baka dahil sa kinakain ko lang. Kailan ka uli niregla? Han, huwag na tayong umasa. Ilang taon nang nakalipas. Wala pa ding nangyayari. Kailan nga? Nung nag-business trip tayo, sa tingin ko, 1.5 buwan na. Got it. Buntis ka nga siguro. Han, alam mo namang... No, hindi ako pwedeng magkamali. Kaya bilisin mo nang kumain dyan. Pupunta tayo sa ospital.
I'm so excited na malaman kung nagdadalang tao ka. Hindi mapigilan ni Joseph ang sayang nararamdaman niya. Sigurado siyang buntis nga si Juliet dahil nararamdaman niya iyon. Pagkatapos nilang kumain, niyaya na ni Joseph ang asawa niyang pumunta sa ospital. Hindi naman gaanong kalayo iyon dahil mga ilang kilometro lang ang layo mula sa kanila. May sasakyan naman sila kaya wala pang kalahating oras nakarating na sila kaagad sa ospital. Kaba naman ang nararamdaman ni Joseph kahit sigurado siya na buntis nga ito. Tumungo sila sa isang private hospital. Binabati kita. Buntis ang asawa mo. Sigurado. Hindi ako makapaniwala. Sa tagal na namin nagpapacheck up. Ngayon lang talaga kami nakabuo. Well, it's a miracle. Wow, salamat talaga. Salamat sa Diyos. Biniyayaan niya kami ng tunay naming anak. Han, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Kahit naman ako, nagulat din. Ilang taon na ang lumipas. May awa talaga ang Diyos sa atin dahil matagal na natin gustong magkaanak. Maiwan ko muna kayo. Sige Doc, maraming salamat uli. Siguro kailangan natin i-celebrate. Tawagan mo lahat ng mga kaibigan natin. Papuntahin mo sa bahay. Ano ka ba, Han? Mas gusto ko yung tayo-tayo lang. Ikaw, ako, at si Gemma. Oo nga pala. Baka nasundo na ni Yaya si Gemma. Kailangan ko pang kausapin ng batang yun. Napagdesisyonan nilang umuwi. Hindi pa din mawala ang ngiti ng dalawa habang pauwi sila ng bahay. Hindi nila akalain na magiging posible ang imposible. Pagkarating nila sa bahay, naabutan nila si Gemma na abala sa kanyang cellphone. Hindi maiwasan ni Joseph ang maawa sa dalagita. Parang tunay na anak na din kasi ang turing niya rito. Simula nang ampunin nila ito. Binigyan nila ito ng magandang buhay, pinag-aral. Lumapit siya kay Gemma, pero tiningnan siya nito. Gemma, anak? Yes, Dad. Pwede ba kitang makausap? Tungkol po saan, Dad? Nasabi kasi ng mami mo, sinigawan mo raw siya kanina. May problema ka ba? May nang-away ba sa'yo sa school or may nang-bully sa'yo? Wala naman po, Dad. Kasi nangyari kanina, gusto ko lang humingi ng tawad. Mami, I'm sorry. Sumalang talagang pakiramdam ko. Wala yun, anak. Basta wag mo nang uulitin, ha? Hindi ko kayang makita kang nagkakaginon. Opo, Mami. Isa pa nga pala, Gemma. May surprise kami ng mami mo. Magkakaroon ka na ng kapatid. What? Gemma? Dad, hindi pa ba ako sapat sa inyo? Hindi naman sa ganun, anak. Bigay ng Diyos ang isa pang anghel sa amin. Kailangan nating tanggapin. Hindi. Gusto ko ako lang mag-isa ng anak niyo, Dad. Hindi naman pwede yun, anak. Sana maintindihan mo. Gusto din namin ng mami mo na magkaroon ng sariling anak. Yung kadugo namin. Gemma, saan ka pupunta? Han, hayaan mo na yung bata. Siguro nga nasanay lang siya nag-iisa siya. Alam mo naman bata pa lang siya ng ampunin natin. Baka nga may problema lang yun. Wala ba siyang nasabi sa'yo? Wala. Ayaw din naman niya mag-open. Tahimik lang siya. Pero kapag ayaw niyang kausap, hindi ka talaga kakausapin. Yan ang napapansin ko kay Gemma. Ganun ba?
Sige, magpahinga na tayo. Malalim na rin ang gabi. Bawal sa buntis ang magpuyat. Hindi na sumagot pa si Juliet. Kaagad niya nang sinunod ang sinabi ng kanyang asawa. Bago pa man siya pumasok sa kwarto nila, sinilip niya muna si Gemma. Hindi niya malaman kung bakit para bang may ibinubulong ito. Kaya nakaramdam siya ng takot. Bago pa man lumingon sa kanya si Gemma, nilisan niya na iyon saka nagmamadaling pumasok sa kwarto. Hindi na din niya magawang sabihin kay Joseph ang nakita niya dahil wala naman siyang ideya kung ano ang nangyayari kay Gemma. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Nagkaanak na si Juliet. Minsan ay nagugulan siya sa mga inaasta ni Gemma, lalo pa noong buntis pa lamang siya. Para kasing palagi na lang itong galit sa kanya. Hindi niya na lang ito pinapansin. Sinasabi naman niya iyon kay Joseph, pero pinababayaan na lamang nila ito. Inisip na lamang nila na marahil natatakot si Gemma na mawalan sila ng atensyon sa bata. Habang tumatagal, mas lalong napapalayo ang loob ni Gemma sa kanila. Gemma anak, kumain ka na ba? Busog ako. Gemma, sandali lang. Pwede ba kita makausap? Ma'am, gusto ko na pong magpahinga. Napagod ako kanina sa klase. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Anak, sana wag lumayo ang loob mo sa akin. Sa amin ang dati mo. Alam mo naman kung gaano ka namin kamahalin, di ba? Magpapahinga na po ako, ma. Oh, Han, bakit para malungkot ka? Oh, baby, hello, andito na si Daddy. Han, are you okay? May problema ba? Ha? Wala. Iniisip ko lang si Gemma. Oh, ano naman nangyari sa kanya? Han, hindi naman tayo nawawala ng oras sa kanya, hindi ba? Para kasing lumalayo ang loob sa atin ni Gemma. Simula nang tumating ang anak natin. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malaki na si Gemma. Alam niya na ang tama at mali. Ganyan din naman tayo ng mga bata pa tayo, di ba? Malalapit tayo sa mga magulang, pero nung nagkaedad na tayo, medyo nahihayin na rin tayong... Iba lang kasi ang pakiramdam ko. Han, pinalaki natin na maayos sa Gemma. Kaya hindi yun magtatanim ng galit, okay? Okay, Han. I'm sorry. O nga pala, 3 araw na lang binyag na ni baby. Naisip ko, dito na lang natin i-held ang party. Kailangan pa ba yun? Hindi ba pwedeng tayo-tayo na lang? Han, ano ka ba? Businessman ako. Hindi pwedeng hindi ko imbitahan ang mga ka-coworkers at mga business partners ko para sa binyag ng anak natin. O sige, kung yan ang desisyon mo. Thank you, Han. Imbitahan mo din mga kaibigan mo. Kailangan maging espesyal ang araw ng binyag ng anak natin. O sige, tutulong na din ako sa paghahanda. Hindi mo na kailangan gawin yan. Nakahanda na ang lahat. Kaya ang kailangan na lang natin gawin, hintayin na lang natin ang araw na yon. Wow, talaga? Napakaswerte ko talaga na ikaw ang napangasawa ko. Mas maswerte ako at tayo. Kasi dumating ang baby natin sa buhay natin. Ay, ano yun? Galing yata sa kwarto ni Gemma. Baka may ginagawa kaya ganun. Ay, sige na. Pakakainin ko muna ang bata. Kumain ka na rin ba? Oo, kanina pa. Hindi na kita hinintay. Nagutom na kasi ako. Okay lang, ayos lang. Pakainin mo na ang bata. Tulad ng sinabi ni Juliet, kaagad niya namang pinakain ang bata.
Palagi niya itong kinakausap. Ayaw niya talagang sumama ang loob ni Gemma sa kanya. Pero sa tuwing palagi niya itong tinatawag, para bang may sarili itong mundo. Nagbago bigla ang pakikitungo nito sa kanila. Minsan ay late na itong umuwi. Hindi niya naman nakakausap ng maayos. Kaya wala siyang ideya kung saan pumupunta ito. Natatakot na siya na baka kung anong mangyari dito. O baka may nobyo na si Gemma. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Joseph, biglang umiyak ang bata. Kaya bigla siyang napabangon. Nagulat siya na may kumalabog sa pintuan nila. Pagtingin niya, kapapasok pa lamang ni Gemma. Gemma! Ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? May tinapos lang kaming project. Kailangan yung bukas. Baka naman paglalakwatsa yung inaatupag mo, Gemma. Hindi ka namin pinalaking ganyan. Di may tinapos lang kaming project para sa pag-aaral ko. Baka naman may boyfriend ka na, hindi mo lang sinasabi sa amin. Porke ba't may anak na kayo ni Daddy? Tingin sa akin wala nang kwenta. Hindi naman sa ganun, Gemma. Ano bang nangyayari sa'yo? Patas ang pagmamahal namin ng daddy mo sa inyong dalawang magkapatid. Talaga? Hindi ko na nga maramdaman ang sinasabi mong pagmamahal. Anak, huwag mo namang isipin na nawawalan kami ng atensyon sa'yo. Lahat naman ginagawa namin para sa'yo. Pinag-aaral ka namin. Inaayusan ka namin. So, sinusumbat niyong binuhay niyo pa ako. Gemma! Dad! Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa mami mo. Anong klaseng bata ka? Hindi ka man lang magpasalamat sa taong kumukup sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo? I'm sorry, Dad. Ayusin mo ang buhay mo, Gemma, ha? Hindi sa lahat ng oras kaya ka naming intindihin. Umakyat ka na't magpahinga. Okay, Dad. Honey, ayos ka lang ba? Akala ko tulog ka na. Narinig ko kasi si baby, iyak nang iyak eh. Kaya bumaba muna ako at yun, naabutan ko kayo. Hindi ko nga din alam kung anong nangyayari sa batang yan. Hindi naman siya dating ganyan. Halos ngayon pa nga lang yun umuwi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Hayaan mo na. Tara na at baka umiyak si baby. Kinarga ko na lang yung kanina eh. Sige na, mauna ka na. Tatapusin ko lang ang pagtitimpla ng gatas. Susunod na ako. Wow, yan ang asawa ko. Hands-on mom. Tinapos na ni Juliet ang ginagawa niya. Muling bumalik sa isip niya ang ginawa ni Gemma. Halos hindi niya makayanan na sa haba ng panahong inilaan niya rito. Yun ba ang igaganti sa kanya? Hindi niya rin lubos maisip kung bakit sa kanya lang parang galit si Gemma dahil sa tuwing pinagsasabihan siya ni Joseph para itong tupang napakaamo. Subalit ipinagwalang bahala na lamang ni Juliet ang mga pagkakataong iyon dahil para sa kanya, hindi niya rin magawang sigawan ang kanyang anak na si Gemma. Pagkalipas ng mga ilang araw, nakahanda na ang lahat para sa pagdiriwang sa binyag ni Rafaela. Madami sa mga business partner ni Joseph ang dumalo. Mga kaibigan din ni Juliet ang inimbitahan nila. Dahil yun ay espesyal na araw ni Rafaela, madaming tao. May mga hindi rin sila kilala, tulad na lang ng mga taong inimbitahan din ng mga kaibigan nila. Pero nagpaalam naman ito sa kanila habang busy ang lahat sa pagkain. Kinausap ni Juliet ang kaibigan niyang si Alice na nasa gilid lang. Ang anak nilang si Gemma na nakikinig.
Salamat sa pagpunta, ha? Ano ka ba naman, Mars? Hindi naman pwede na wala ako sa binyag ng anak mo. Importanteng araw yan. Oo nga. Ayoko din naman sana maghanda ng bongga. Pero mapilit kasi si Joseph. Ay nako, unang anak niyo yung mag-asawa, kaya dapat lang na bonggang binyag ng anak niyo. Kaya nga pasalamat na din ako at nandyan si Joseph. Ay, eto na ba si Gemma? Yung ampun mo? Ano ka ba? Anak ko pa din yan. Ay naku Mars, alam naman natin na iisa lang ang tunay mong anak. Ikaw naman Iha, nag-aaral ka ba ng maayos? Baka naman sinasayang mo lang ang gastos ng mag-asawang ito. Mars, Matataas nga po ang grades ko and top student din po ako. mabuti naman kung gano'n. Hindi yung kung ano-anong inaatupag niyo mga kabataan. Hindi ko po gagawin yan. O siya, iihi na muna ako. Oy, Mars, nasan ba ang CR nyo? Diyan lang sa likod bahay. Medyo madilim nga doon. Wala ding katao-tao doon. Gusto mo ba samahan na kita? Naku, wag na Mars. Asikasuhin mo na yung ibang bisita. Iihi lang naman ako. Sigurado ka? Oo naman, o sige na. Ihing-ihi na talaga ako, Mars. Hindi na kaya. Ay, eto na yata ang CR. Kailangan ko pang mag-retouch. Oh, may tao ba dyan? Oh, bakit walang sumasagot? Sino yan? Oh, ano ba? Huwag nga kayong manakot dyan. Sino yan? Pag ako natapos dito, humanta ka sa akin. Sino ka? Aswang! Ah! Tulong! Tulong! Sigaw ng sigaw si Alice ngunit walang nakaririnig. Bukod kasi sa malakas ang sound ng party, wala namang halos taong dumadaan doon maliban lang sa mga taong gustong magbanyo. Walang awa siyang pinatay ng aswang. Hindi niya nagawang manlaban dahil sa lakas nito. Umapaw ang dugo ni Alice sa loob ng banyo. Nang mawalan siya ng malay, saka siya iniwan ng aswang. Malalim na din ang gabi nang makarinig si Joseph at Juliet ng sigaw ng kanilang bisita. Kaya pinatigil muna nila ang music. Isang dalaga ang umiiyak at nagsisisigaw, kaya agad itong nilapitan ng mga bisita, maging ang mag-asawa. Tinanong nila ito kung ano ang nangyari at bakit tumatakbo siya na para bang may humanghabol sa kanya. Miss, anong nangyari? May patay po din sa banyo. Sa likod po ng bahay nyo. Magbabanyo po sana ako pero nakita ko po yung bangkay ng isang babaeng may edad na. Ano? Tumawag kayo ng pulis. Han, saan ka pupunta? Titingnan ko kung sino yon. Sasama ako. Wag na, delikado. Baka hindi pa nakalalabas ang gumawa nito. Ano pang gawin sa atin? Han, bahay natin to. Kaya cargo din natin ang nangyari sa bisita natin. Sige na. Pre, samahan mo ko. Alice? Han, si Alice yan. Ano nangyari sa kanya? Alice, kumising ka! Sino may gawa nito sa'yo? Alice! Han, tumayo ka dyan. Si Alice! Sir, nandito na po ang mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, agad nila itong inimbestigahan. Hindi pa din lubos maisip ni Juliet na mangyayari iyon sa kaibigan niya.
Halos mawasak na kasi ang lamang loob ni Alice at naliligo na ito sa sarili niyang dugo. Iyak naman ang iyak si Juliet sa haba ng mga oras ng pag-iimbestiga ng mga pulis. Naghintay na lamang ang mag-asawa sa sasabihin nito. Ang ibang mga bisita naman, pinauwi na nila dahil natatakot na sila na baka madamay pa ang mga ito sa kung sino man ang gumawa ng krimen na yon. Sari-saring bulungan ang nangyari. Karga-karga pa din ni Juliet ang anak niya nang kausapin sila ng mga pulis. Base po sa investigasyon namin, namatay po ang biktima dahil dinukot ang puso niya, pati po ang lamang loob. Sino po kayang walang awang gumawa nito sa kanya, sir? Hindi normal na tao ang gumawa nito. Yun din po ang pinagtataka namin dahil walang bakat ng fingerprint kahit sa ang bahagi ng kanyang katawan. Hindi kaya aswang ang gumawa nun sa kanya? Naku sir, hindi po uso ang aswang sa panahon ngayon. Pero bakit hindi nyo magawa ng paraan para mahanap ang may gawa nito? Juan, uminahon ka. Matapos ang pangyayaring yun, napagdesisyonan na mag-asawa na magpahinga na lang muna. Ayos ka lang ba, Han? Iniisip ko pa din kasi ang nangyari, Han. Hindi ko alam kung anong naging kasalanan ni Alice. Kung bakit umabot sa ganun ang pagpatay sa kanya. Kahit man ako nagtataka din eh. Grabe ang ginawa sa kanya. Halos inubos ang lamang loob niya. At natitiyak ko, aswang talaga ang gumawa nun. Paano mo naman nasasabi yun? Han, walang aswang. Totoo ang aswangan. Nung bata pa ako, palagi ako nakakakita ng mga aswang. Maniwala ka. Pero napakadaming tao kagabi. Kung aswang ang may gawa nun, paano niya nagagawang makapasok sa loob ng party? May gwardiya naman na nagbabantay sa labas. Hindi ko rin alam. Naguguluhan nga din ako eh. Pero pwedeng nasa loob lang ng party ang may gawa nun. At may malaking galit kay Alice. At nagkataon lang, si Alice mag-isang pumunta sa banyo. Kaya siya siguro napagtripan. Pareho lang tayo ng haka-haka sa mga pangyayari. Wala tayong makitang kahit na anong makakapagturo sa suspect. Hayaan na lang natin. Basta magdoble ingat na lang tayo. Si Gemma tumatawag. Saglit lang sasagutin ko muna. Hello? Anak? Napatawag ka? Dad! Tulong! Anong nangyayari? May pumasok po dito sa bahay, Dad! Gustong kunin si Baby Rafaela. Buti na lang po dumating si Yaya. Pero si Yaya, Dad! Wala na siya si Yaya! Ano? Sige, uuwi na kami dyan. Anong nangyari? Pinasok daw ang bahay natin. Sabi ni Gemma, wala na raw si Rita. Ano? Bilisan na natin. Kailangan nating makauwi kaagad para maabutan pa natin ang mga anak natin. Dali-daling lumiko si Joseph pauwi sa kanila. Hindi na nila tinuloy ang pakay nila sa simbahan dahil sa kabang nararamdaman nila para sa mga anak. Habang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanila, hindi mapigilan ni Juliet ang mga baa. Halos mapaiyak siya dahil sa labis na takot dahil baka kung ano mangyari sa mga bata. Halos paliparinan ni Joseph ang sasakyan at hindi niya na inalintana ang kanilang dinaraanan. Basta ang mahalaga sa kanya, makarating kaagad sa kanilang bahay. Mula sa malayo, nakita nila ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng bahay nila. May ilang mga pulis na din at ambulansya. Agad silang pumasok sa loob. May mga dugo pang nakalatay sa sahig. Sinalubong sila ni Gemma. Nakarga-karga ang anak nilang si Rafaela.
Anak, anong nangyari? Dad, pinatay ng aswang si Yaya. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Aswang ang pumatay sa kanya. Ano? Nagulat ako nang umiiyak si Baby Rafa. Kaya bumaba ako. Nakahiga lang si Baby habang si Yaya naman ay walang awang kinain ng aswang. Tumakbo ako sa labas para humingi ng tulong. Mabuti na lang at maraming tao ang dumaan. Tumawag din sila ng mga pulis pero hindi na nila naabutan ng aswang sa loob. Buti na lang at hindi kinuha si Baby Rafa. Sir, wala ba kayong balita tungkol dito? Ginagawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ginagawa? 2 beses na itong nangyari. Katulad din ng nangyari kay Alice. Kaya siguradong nag-iisa lang ang may gawa nito. Nakikiusap ako. Gawin niyo ang lahat para mahuli ang pumatay sa kanila. Huwag kayong mag-alala, sir. Pinababantayan na namin ang bahay ninyo para kung sakali man na yung anak nyo talaga ang pakay na kung sino mang nasa likod nito, madali lang naming mahuhuli. Salamat, sir. Mauna na po kami. Pag may naramdaman kayong kakaiba o may nakita kayo, tawagan nyo lang kami. Han, hindi ko na yata kaya. Baka sa susunod, mapahamak na yung mga anak natin. O kaya naman tayo. Huwag kang mag-isip ng ganyan, okay? Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay bago niya kayo masaktan. Gemma, ayos ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ng aswang na yun? Hindi naman po, Dad. Natakot lang po ako pero mabuti na lang talaga at nakatagpo pa ako sa labas. Iniwan mo si Rafaela sa loob. Oo po, Dad. Pero sabi mo kanina, di ba? Si Rafaela ang sadya ng aswang. Bakit hindi niya dinala ang bata kung ganon? Ewan ko, Dad. Basta nagtatatakbo na ako kanina. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Masyado na pong magulo ang naiisip ko. Natatakot din ako, Dad. Wala akong magawa. Tana, wala ka namang kasalanan. Ayaan niyo, Dad. Kapag bumalik man ang aswang na yun, tiyak ko makikilala ko siya. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo na lang ang kaligtasan natin. Natatakot din ako. Baka biglang sumugod ang aswang na yun. Tapos, ano na lang gawin sa inyo? Hindi ko kakayanin yun. Magpapahinga na ako, Dad. Masyado akong napagod sa mga nangyari. Sige. Han, okay ka lang ba? Wala ka bang napapansin kay Gemma? Ano yun? Para kasing balisa siya. Naalala ko, bago namatay si Alice, si Gemma ang huling kausap. Pinapagalitan kasi ito ni Alice dahil nga daw sa ampun siya. Baka kung paglalakwat siya lang ang inaatupag niya. Pinagdududahan mo ba ang anak natin na gumawa ng latang ito? Hindi naman sa ganon. Pero simula nang dumating sa atin ang anak natin, nag-iba na si Gemma. And to think, hindi natin alam kung saan talaga nagmula si Gemma, hindi ba? Hindi natin siya kilala. Tama na. Hindi kayang gawin ni Gemma ang ganung bagay. Pero paano kung nagpapanggap lang siya na mabait? Napaparanoid ka na. Huwag mong pilit ang mga ganyan. Hindi magagawa yun ni Gemma. Okay, fine. Hindi na sumagot pa si Joseph sa ibinibintang ni Juliet. Hindi niya kayang paniwalaan na kayang gumawa ni Gemma ng ganung bagay. Para sa kanya, anghel ang ampo nila. Pero kay Juliet, iba ang kutob nito. Natatakot siya na baka yun ang hinala niya'y magkatotoo. Lumipas ang mga araw. Wala na ding balita ang mga pulis. Bumalik na din sa trabaho si Joseph at madami kasi siyang dapat tapusin. Samantalang, naiwan si Gemma kasama si Rafaela sa bahay. Hindi na din kasi sila kumuha ng yaya hanggat hindi pa nahuhuli ang kriminal na pumatay kay Alice at kay Rita. Isang gabi, habang nagtitimpla ng gata si Juliet, bigla siyang nakarinig ng kalabog sa kwarto nila.
Sa takot niya na baka kung anong mangyari kay Rafaela, dali-dali siyang pumunta roon. Wala pa kasi si Joseph noong mga sandaling yun. Pagbukas niya ng kwarto, bumungad si Gemma na hawak-hawak si Rafaela. Ay, tinakot mo naman ako, anak. Akala ko kung sino na. Mami, anong paborito mong kulay? Ha? Bakit mo naman naisipang itanong yan? Sagutin mo na lang, Mami. Siyempre, red. Yun talaga ang paborito ko. Kahit nung bata pa ako. Ganitong kulay ba, Mami? Bakit may dugo ang mga kamay mo? Gemma? Shh! Huwag kang maingay. Natutulog si Baby Rafaela. Gemma, akin na si Rafaela! Teka, eto dahan-dahan lang. Natutulog pa si Baby. Rafaela! Rafaela! Anong ginawa mo, Gemma? Wala akong ginawa. Umiiyak si Baby Rafaela. Kaya kinarga ko. Tapos, sinaksak ko. Para tumahimik. Kaya ayun, natulog na siya. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Shh! Natutulog si Baby, okay? Kaya bakit mo iniiyakan yan, Mami? Baliw ka! Baliw ka na, Gemma! Masyado ka kasing pakialamera. Alam mo ba yun? Narinig lang lahat ng sinabi mo kay Dad nung namatay si Rita. Kaya dapat ka lang sumunod kina Tita Alice. Ikaw ang pumatay kay Alice? Oo. Sabi niya kasi wala akong kwenta. Sabi niya winawaldas ko lang ang pera niyo. Kaya nung mag-isa na lang siya sa banyo, pinatay ko na siya. Ikaw? Wala kang awa! Demonyo ka! Oo. Demonyo na kung demonyo. Pati nga sa Yaya Rita, pinatay ko na. Nangingialam din kasi siya kaya pinatahimik ko na. Anong klaseng hayop ka? Pati bata dinamay mo! Hindi naman madadamay si Rafaela kung hindi sana kayo nagkaanak ni Daddy eh. Sa akin lang sana ang attention niyo. Pero ano? Hindi kayo nagkontento sa akin. Pero ang tagal naming hinintay ng daddy mo na magkaanak. Hindi kami nagkulang sa'yo, Gemma! Para sa akin, kulang ang pagmamahal na binigay ninyong dalawa. Gusto ko ako lang. Kaya ngayon, pwede na tayong mamuhay muli. Ako, si Daddy. Wala akong anak na demonyo! Kung ganon, tumakbo ka na! Dahil isusunod na kita! Takbo! Mami? Nasaan ka na? Mahahanap din kita. Mami! Ang galing mo magtago! Pero kahit saan ka man pumunta, mahanap kita! Bibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulaga! Saan ka papunta? Akala mo ba matutakasan mo ako? Iwan mo ako! Hindi na kita hayaan kang makatakas! Asuka! Ginagalit mo ako!
Joseph! Hayop ka! Ikaw palang aswang! Ikaw palang pumatay! Kaya papatayin din kita! Joseph, mag-iingat ka! Aswang si Gemma! Bakit sa'yo? Aray ko! Mamamatay kayong dalawa! Hindi! Susugurin niyo ako! Hindi! Joseph! Juliet! Timucho ka! Aswang ka! Tatapusin kita! Hindi ko panginayangan ang buhay mo! Juliet! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat at dumating ka, Joseph. Kung hindi baka pinaglalamayan na kami ng anak mo. Dad! Buhay ka pang hayop ka! Joseph, tama na! Tama na! Si Rafaela! Bakit hindi ka sumasagot? Nasaan si Rafaela? Juliet, magsalita ka! Wala na si Rafael. Patay na ang anak natin. Pinatay siya ni Gemma. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi patay ang anak ko! Nasaan ang anak natin? Joseph! Patawarin mo ko. Wala akong nagawa. Damay na, damay na. Ayop ka, Gemma! Hindi kinaya ni Joseph ang nangyari sa anak niya, kaya kahit walang banay si Gemma, walang awa niya itong pinagpupukpok sa ulo. Nalaman din nila na pinatay din ang bantay nila doon, kaya pala walang nakarinig na sumigaw. Agad din naman nilang inireport sa pulis ang mga nangyari. Wala na silang nagawa. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Gusto man nilang sisihin ang sarili nila kung bakit nag-ampun sila. Hindi na nila magawang sisihin pa ang kanilang mga sarili dahil huli na ang lahat. Halos mabaliw si Juliet dahil hindi niya kinaya ang pagkawala ng anak niya. Mabuti na lang na kayanan ni Joseph, kaya nandyan lamang ito para sa asawa niya. Matagal din ang panahon bago nakarecover sila sa mga nangyari. Lumipas pa ang maraming panahon. Tuluyan na ding natanggap ni Juliet ang lahat. Kahit anong gawan niya, hindi na maibabalik pa ang anak niya. Han, sigurado ka ba na kaya mo na bumalik sa trabaho? Ano naman ang gagawin ko dito? Ayokong magmukmukhan. Mas lalo ko lang maiisip ang anak natin at ang mga nangyari. Sige, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Gusto ko ding humingi ng tawad. Dahil sa kagustuhan ko noon na magkaanak. Naghanap tayo na maampun. Kahit hindi natin alam kung ano ang pinanggalingan noon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Han. Hindi naman natin ginusto ang nangyari. Siguro hindi talaga para sa atin si Rafaela. Kumbaga, binawi lang siya ng Diyos sa atin. Sabagay, tama ka. Maaring ibinigay lang siya sa atin para makasama natin kahit ilang linggo lang o kahit ilang buwan lang. Maranasan din natin na buo ang pamilya natin. Grabe, no? Hindi ko talaga akalain na totoo ang aswang at nasa bahay lang pala natin. Oo nga. Nakakita naman ako ng aswang noon pero hindi ko alam
Pwede din palang mag-anyong tao. Tama. Sa ilang taon ba naman nating pinalaki si Gemma? Nung huli lang lumakas ang kutob ko na may kinalaman nga siya sa mga nangyari. Tama na nga yan. Baka kung saan pa mapunta ang pag-uusapan natin. Ikaw kasi eh. Namimiss ko tuloy si Rafaela. Baka bukas muntahan ko ang puntod niya. Gusto ko kasi araw-araw ko siyang dadalawin. Hindi ka ba nahihirapan sa ganyan? Baka naman magsawa ng anak natin kapag araw-araw mo siyang dinadala. Ano ka ba? Okay lang sa akin, Han. At least maramdaman niya na mahal natin siya. Kahit wala na siya sa mundo. Sige, ikaw ang bahala. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Susunduin na lang kita sa trabaho mo mamaya. Okay, Han. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. See you later. I love you. Love you more. Basta susunduin kita mamaya ha. Aalis tayo. Saan naman tayo pupunta? Siyempre, surprise. Walang clue? Wala. Huwag ka na makulit. Ikaw din, kailangan mo pumasok sa trabaho. Dahil unang araw mo pa naman. Oo naman. Ako pa ba? Malakas yata itong asawa mo. Kaya nga ikaw ang pinili kong mapangasawa eh. Matapos magpaalam ni Joseph kay Juliet, agad siyang nagmaneho patungo sa opisina habang si Juliet naman nag-ayos para pumasok na rin sa trabaho. Muli niyang tiningnan ang kabuang bahay at inalala ang mga nangyari. Naawa din siya kay Gemma kahit paano dahil naging parte din ito ng pamilya nila. Naalala niya kung paano sila naging close sa isa't isa noong bata pa ito. Gumuhit ang mga ngiti sa kanyang labi nang maalala ang mukha ni Gemma. Siguro nga kung naging mabuti lang ito, matatanggap niya pa rin kahit aswang ito. Para kasi sa kanya, hindi basihan ang kung anumang klaseng nilalang sa mundo, basta mabuti ang puso. Madami man ang nangyari, mahirap mang paniwalaan, pero naging matatag pa din ang mag-asawa at patuloy na lumalaban para sa kanilang dalawa. Hindi man nila nakita ang anak nila na lumaki, nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos kahit paano nabiyayaan sila ng anak. Lumipas din ang mga taon, hindi na muling nagkaanak pa sina Joseph at Juliet. Sa ngayon, kapwa sila masaya kahit saan man sila mapunta. Isa kasi yun sa paraan nila para mawala ang stress. Nagda-travel sila sa iba't ibang lugar, minsan nga sa labas ng bansa. Sino mag-aakala na kung sino pa ang binuhay at binihisan mo, siya pa palang magtatraidor sa iyo. Yung akala mong kakampi, pero nakabaon pala ang kutsilyo kapag nakatalikod ka. Shout out time! Isang mapagpalang araw po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sa araw na ito, magbabasa tayo at magsha-shoutout ng mga latest commenters sa ating mga na-upload na video. Bambilyado, shoutout po sa inyo, listening from Taiwan. Ganda ng kwento, shoutout po, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Jocelyn Nazareno, Ibel Capuyo, Elimin Nasera, Lord Quen Vlogs, Amore Saceda. Good day Dark Shadow, always listening from Riyadh while cooking po. Shoutout po please, thank you. Shoutout din po kay Real Playa, Ima Mutibo, Beach Kim Sexy, Mikey Kalawag, Trisha Cudino, Myra Grafil, Lisa Takada, Madel Mergal. Shout po Dark Shadow listening from Cavite. Shoutout po sa mga listeners natin dyan sa Cavite. Mary Ann Calma, Robert Gabiola. Ang ganda po talaga ng kwento Dark Shadow, parang sa pelikula o sa TV lang po na pinanunood ko. Maraming salamat po Sir Robert Gabiola. Hinatakon. Hello po here, baguhan lang po ako, pamilyar po sa akin ang narrator. Shoutout po kay Marfy Ponce, Dudes Jongo. Shoutout din po kay Ria Victoria. Good evening po Dark Shadow, lagi pong nag-aabang ng mga new uploads po ninyo. Sarap po makinig
habang nag-work with Diding. Happy listening po and shoutout po sa amin from Rialin. Shoutout po sa inyo dyan, Ma'am Rialin, at sa kasama mong si Diding. Rafael Apostol, baguan pa lamang po ako, bagong hawa ng pakikinig. Salamat po kay Rhea Victoria, always po nagpapa-shoutout sa amin. Pa-shoutout po from Geraldine Gundan. Maraming salamat po sa inyo dyan, Ma'am Geraldine Gundan, and kay Rafael Apostol. Jellybing, Gianna TV, matagal na akong nakikinig, sana po ma-shoutout po ako. Art Jonel Mata po ang name ko, from Binyan, Laguna. Shoutout po sa mga taga Binyan, Laguna. Maraming salamat po, Art Jonel Mata. Ang iyong channel ay Gianna TV. Chuku Pads, salamat din po kay Rachel Martinez. Thank you po, ganda po ng kwento. Isang taon na po ako nakikinig, lalo na po kapag naglilinis po ako. Nandito po ako ngayon sa Doha, Qatar. Maraming salamat po, Ma'am Rachel Martinez. Bambilyado, good morning po, Dark Shadow listening from Taiwan. Kuwait, wow, super ganda po ng story po, idol. Mary Ann Talangan, ganda po ng voice listening from Saudi Jeddah. Lord Queen OFW Vlog, Amore Saceda, good morning, Dark Shadow listening from Riyadh while cooking. Shoutout po. Roxy Herbacio, hi Dark Shadow. Hello po, Ma'am Roxy Herbacio. Ima Tibio. And of course, maraming salamat din po kay Ma'am Imelda Pascua. Salamat po for always listening at sa lahat po ng mga palaging sumusuporta sa aming YouTube channel. And of course, sa atin din po mga channel members na walang sawang sumusuporta sa atin. Sa ating po mga regular members, si Ma'am Midnight Blue, Tamol Tansapobia, Aida Odebellas, MG Alisondra, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, and of course kay Ma'am Jenny Villanueva. And of course sa atin din po mga affiliate members. Maraming salamat po kay Ma'am Baikong Tao, si almost 11 months na po na ating affiliate members. Kasama din po si Ma'am Lovely Plaza at si Ate Jonah Vlogs. God bless po sa inyo at dalangin po namin na lalo pa po kayong pagbalain ng puong may kapal. Always remember po na it is better to give than to receive. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.